Alam nyo, may matinding teleserye ngayon na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto sa Senado at hindi ito tungkol sa mga simpleng batas lang. Ang totoong pinag-aagawan ng mga politiko natin ngayon ay ang numero o yung dami ng kakampi sa pwesto. Sa madaling salita kasi, kung kanino mas maraming senador ang kakampi, sila ang masusunod sa lahat ng bagay. Kaya umabot na sa punto ngayon na nagpapatayan na sa recruitment ang magkabilang panig para lang makuha ang mayorya. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglang nagkaonsehan at nagkagulo ng ganito sa gobyerno natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang pinakadahilan ng malaking kaguluhang ito ay dahil dumating na nga sa Senado ang mga opisyal na dokumento para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang ipinasa ng Kamara ang mga papel at may kasama pa raw ng mga USB drive at selyadong kahon galing mismo sa BIR. Dahil pumasok na ang mga ebidensya, magbabago na ang trabaho ng mga senador natin kasi magsisilbi na sila ngayon bilang mga hurado o parang korte na hahatol sa kaso. Dahil napakalaki at napakasensitibo ng isyong ito, kanya-kanyang pwestuhan na ang mga mambabatas para masigurado na hawak nila ang kontrol sa mangyayaring paglilitis. Dahil dyan, kumalat agad ang balita na baka raw mapatalsik sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano kasi may isang grupo na nakakuha na raw ng sapat na bilang para palitan siya. Dalawang sikat na pangalan ang pinag-uusapan ngayon na pwedeng pumalit sa kanya sa pwesto. Una na dyan si Senator Chis Escudero na dati na ring naging pinuno ng Senado at may chismis na handa siyang isulong ng bagong alyansa. Ang isa naman ay si Senator Juan Miguel Zubiri na pwedeng maging pambato ng lahat kasi mukhang okay naman ang relasyon niya sa magkabilang panig. Siyempre, hindi rin naman mauupo lang sa isang tabi ang grupo ng minorya sa pamumuno ni Senator Tito Soto kasi galaw na rin sila ng galaw ngayon para maghanap ng madadagdag na kakampi. Isipin nyo na lang, kung talagang magtatagumpay ang plano na palitan ng nakaupong pinuno, paniguradong mag-iiba rin ang takbo ng kaso ng vice-presidente natin. Pwedeng pabilisin ang paglilitis o kaya naman ay bagalan at itago lang ito, depende na lang kung sino ang mananalo sa upuan. Pero ang mas nakakagulat na balita ay ang biglaang desisyon ni Senator Mig Zubiri at Senator J.V. Ejercito na talagang nagpagulo sa laro ng lahat. Diretsahang sinabi ni Zubiri na mas pinili niyang lumipat sa grupo ng minorya para magkaroon siya ng kalayaan na bumoto sa sarili niyang desisyon at hindi lang sumunod sa utos ng mayorya. Si Ejercito naman, ibinunyag niya na inalok pala siya para maging majority leader na isa sa pinakamalakas na posisyon sa Senado, pero tinanggihan niya ito para lang mapanatili ang kanyang pagiging patas. Dahil sa ginawa nilang dalawa, naging 13 laban sa 11 na lang ang hatian sa loob ng Senado. Napakanipis ng pagitan na yan kasi 2 tao lang ang pwedeng magpabago ng laro. Isang lipat bakod lang ng kahit isang mambabatas ay pwedeng mabaligtad ang buong kapangyarihan. Diyan mas lalong nagiging magulo at komplikado ang buong sitwasyon sa likod ng kamera. Kasi habang dumarating ang dambuhalang kaso na ito, watak-watak pa rin ang liderato ng Senado dahil nga sa napakanipis na 13 laban sa 11 na hatian. May mga issue pa ngayon tungkol sa kung sino ba talaga ang dapat mamuno sa Committee on Rules, pati na sa pangkalahatang pwestuhan ng mayorya at minorya. Isipin nyo, sa isang malaking paglilitis tulad ng impeachment, hindi lang naman ang mga hawak na ebidensya ang may mabigat na timbang. Sobrang halaga rin ng mga batas na gagamitin, ang tamang tiyempo, at kung sinong mambabatas ang may hawak ng kapangyarihan sa mismong sahig ng Senado. Kung sakaling mapapanatili ni Alan Peter Cayetano ang kanyang upuan bilang pinuno, posibleng magpatuloy ang takbo ng mga plano ngayon. Pero kung magtatagumpay ang ginagawang balasahan at may ibang politikong uupo sa itaas, paniguradong mag-iiba ang tono at ang buong diskarte sa paglilitis. Ngayong naiakyat na ng Kamara ang mabigat na kasong ito, ang malaking tanong ng mamamayan habang ang Senado mismo ay abala sa sarili nilang away politika ay paano nga ba magiging maayos at patas ang pag-abot ng hustisya? Kahit marami pa ring usap-usapan sa posibleng palitan sa pwesto,
Formal na ngang nag-umpisa ang isa sa pinakamabigat na kasaysayan sa politika ng ating bansa. Kamakailan lang ay opisyal nang nag-convene o nagtipon ang Senado para magsilbi bilang isang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Sa loob mismo ng plenary hall, talagang nagsuot pa ang mga senador ng mabibigat at seryosong Oxford Crimson robes bilang bahagi ng kanilang tradisyon at seremonya. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang tumayong presiding officer o pinunong hukom matapos siyang manumpa, habang ang 22 pang senador na dumalo ay nanumpa rin bilang mga senator judges. Pero kung mapapansin ninyo, may isang napakatunog na pangalan ang biglang nawala sa napakahalagang tagpong ito. Base sa mga opisyal na ulat, absent si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan palang wanted ngayon sa International Criminal Court o ICC. Dito lalong bumigat at naging pelikula ang totoong buhay sa gobyerno natin. Habang formal na kumikilos ang Senado bilang hukuman para sa Vice-Presidente, sabay-sabay namang pumuputok ang kontrobersya sa pagtatago ni Bato de la Rosa, ang naganap na shooting incident sa loob mismo ng gusali at ang walang katapusang agawan sa pwesto ni Cayetano. Sa pag-upo ng mga mambabatas bilang mga hukom, nangako silang magbibigay ng patas na hustisya ayon sa konstitusyon at sa batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, sa papel at sa harap ng kamera, dapat silang kumilos bilang mga tunay na huwes at hindi bilang mga karaniwang politiko na nagkakampihan. Pero sa likod ng seryosong seremonyang ito, kitang-kita pa rin ang matinding tensyon dahil ang mga senador na ito ang may huling hirit kung tatanggalin ba si Vice President Sara Duterte sa pwesto at kung tuluyan ba siyang pagbabawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay. Sa ngayon, nag-issue na ng utos si Cayetano para sa summons ng Vice-Presidente. Binigyan siya ng eksaktong 10 calendar days para magsumite ng kanyang opisyal na sagot. Pagkatapos niyan, ang prosecution naman galing sa Kamara ay may 5 araw para maghain ng kanilang reply. Kapag natapos ang palitan ng mga papeles, doon pa lang hihiritan ng pre-trial bago tuluyang magsimula ang mismong trial proper sa petsang itatakda ng korte. Malinaw na hindi ito mabilis na proseso dahil marami pang dadaarang legal na hakbang. Pero kahit legal ang porma ng takbuhin, ay halatang halata pa rin ang matinding bigat ng politika rito dahil ang Vice-Presidente ay inakusahan ng betrayal of public trust, paglabag sa konstitusyon at korupsyon. Dito na nga papasok ang mas matinding katanungan na naglalaro sa isip ng lahat ngayon. Ang Senado ba natin ay tunay nakikilos bilang isang patas na hukuman o tuluyan na itong lalamunin ng agawan sa pwesto, lipat bakod ng mga miyembro at pansariling kapakanan ng mga mambabatas natin? Wala nang atrasan ang laban na ito dahil opisyal nang umarangkada ang proseso at ipinag-utos na ang pagpapadala ng opisyal na sulat sa kampo ng Vice-Presidente. Kahit mainit ang politika sa labas, nagpahayag naman ng kahandaan ang panig ng Kamara na sumunod sa lahat ng direktiba at ilatag ang kanilang mga hawak na ebidensya sa mga susunod na araw. Siguro tinatanong ninyo kung kailan ba talaga haharap ang mga taga-usig sa mismong gusali ng Senado? Sa kasalukuyan kasi, nasa yugto pa lang sila ng pasahan ng mga legal na papeles o pleading mula sa magkabilang panig. Haharap lang ng personal ang mga taga-usig kapag nagsimula na ang tinatawag na pre-trial. Sa katunayan, nagkaroon pa nga ng isang seryosong saradong pagpupulong ang grupo ng mga taga-usig kung saan bawal talagang pumasok ang kahit na sino, maging ang mga mamamahayag na naghihintay sa labas. Confidential at seryoso ang naging paghahanda na iyon dahil dinaluhan ito ng mga itinalagang mambabatas na tututok sa kaso. Nitong mga nakaraang araw ay puspusan na ang kanilang pag-iensayo para ayusin ang mga diskarte at hatiin ang mga mabibigat na dokumento na kanilang hahawakan. Bukod sa mga mambabatas, naghahanap na rin sila ngayon ng mga pribadong abogado o private prosecutors na tutulong para patatagin ang kanilang panig. Walang limitasyon kung ilang law office ang pwedeng sumama sa kanila, kaya asahan natin ang paglabas ng listahan ng mga sikat na abogado sa mga susunod na araw. Nag-aayos na rin sila ng mga opisyal na tagapagsalita na haharap sa publiko para magbigay ng mga update linggo-linggo. Kasabay ng lahat ng paghahandang ito, gumawa rin ng ingay ang Makabayan Block
matapos silang maghain ng resolusyon na nag-uutos na pasukuin na si Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa publiko. Isa nga sa mga nababanggit na magiging matunog na tagapagsalita ng grupo ay si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List na siyang magiging boses ng panig ng pag-uusig. Dito natin makikita kung gaano kasalimuot ang takbo ng ating gobyerno sa kasalukuyan dahil nagsasabay-sabay ang ingay sa telebisyon at ang totoong galaw sa likod ng kurtina. Habang abala ang mga kongresista sa pag-aayos ng kanilang mga testigo, ang mga senador naman natin ay abala pa rin sa pagbibilang kung sino ang kakampi at kung sino ang kalaban sa susunod na botohan. Isang napakalaking sugal ito para sa kinabukasan ng bansa dahil nakasalalay dito kung paano itatrato ang hustisya sa Pilipinas. Sa tingin nyo, magiging makatotohanan kaya ang paglilitis na ito o mauuwi lang ba ang lahat sa isang malaking palabas at drama ng mga nag-aagawang politiko sa kapangyarihan? Ano ang reaksyon nyo sa mga kaganapang ito? Ikomento nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.